Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin ang Diyos. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Isang magandang araw po sa bawat isa. At marami po salamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na magamit ang buhay ng inyong lingkod para makapag-share ng Word of God ngayon pong umaga. At salamat din sa presence ng Holy Spirit. Kumusta po kayo? Mga minamahal na kaibigan at tagapakinig po ng programang lalong nagpapatatag at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ito nga pong araw-araw na pagpapala. Napakaganda po ng ating pangbungad na talata ngayong araw na ito. At ang translation po nito sa wikang Ingles sa Message Bible, ang sinasabi po, anyone who meets a testing challenge head-on and manages to stick it out is mighty fortunate. For such persons loyally in love with God, the reward is light and more light. Di ba? Nakapagbibigay ho talaga ng inspirasyon ang mga talatang sinabi po ni Apostol Santiago dito po sa kanyang aklat. At ito nga po talagang napakahalagang matutunan sa akin din pong bahagi dahil totoo po na araw-araw po ay talagang maraming pagsubok tayong kinakaharap. Yes, mga kapatid, mga challenges. But you know po, ang ganda po ng pinaalala sa akin ng Panginoon dahil lagi natin siyang kasama sa lahat ng hamon o challenges na kinakaharap po natin, masasabi po natin talagang unstoppable po tayo. Kaya po topic po natin ngayon ay pinamagatan kong Unstoppable You. Alam niyo po, hindi po kayo talaga mapipigilan, hindi po kayo maaawat ni numan kung talaga pong ating pong mamahalin ng Diyos at talaga pong maging handa tayong humarap sa mga pagsubok na pinagdaraanan po natin. Alam niyo po, sa mga panahon ngayon, talagang maraming, mabibigat or top challenge tayong kinakaharap Minsan, di natin maisip kung paano natin talaga malalampasan ang mga bagay na ito. Bukod pa dyan, hindi lamang yung mga problema sa kinakaharap, kundi minsan mga tao rin po, mga tao sa paligid natin na kinakailangan po talagang maunawaan ang kalooban ng Diyos upang makapamuhay po tayo ng may kapayapaan, nakasama sila o sila po yung mga tinatawag po ng mga difficult person. Hirap pakibagayan. Minsan hindi nyo po maintindihan kung saan tatakbo ang ugali. Pero alam nyo po, mabuti ang Panginoon dahil yung mga challenge na ganito ay tinuturuan niya tayo upang sabi nga po ng Biblia, nais ng Diyos na lahat tayo ay dapat maging katanggap-tanggap at kaibig-ibig sa lahat po ng mga tao. So narin po, syempre, bilang mga Kristiyano, hindi po maalis na talagang dumarating ang maraming tukso or temptation sa ating mga buhay. Hindi lamang po yan sa pananalapi, kundi sa iba't ibang bagay na maari talagang talikdan mo na ang iyong paniniwala sa Panginoon dahil sa mga tuksong ito. Pero alam niyo po, yung mga challenge na yan, pinapangako ng salita ng Diyos na mapagtatagumpayan po natin because we are more than conqueror in Christ who strengthens us. Yan nga po, hallelujah. Alam niyo po, ang layunin po ng mga hamon na ito is for us to experience greater strength and maturity. Strength. Nais ng Panginoon na lumakas tayo. Inward and outward. Sa ating kalooban, yung hindi tayo madaling pag may dumapong problema, parang madali tayong mawalan ng gana o parang nagwawalang bahala na tayo, tinatamad na tayo. Alam niyo po, pag tayo po ay talagang nagpasama sa Panginoon sa mga challenges ng ating buhay, hindi ho talaga tayo mapapagod tulad ng agila. Sabi nga po niya sa kanyang pangako at yun nga po, magmamature tayo. Dumarating yung mga panahon sa ating buhay na hindi tayo yung
umaatras sa mga problema na kinakaharap natin kasi nagmamature na tayo at natututunan na rin nating gampanan yung mga responsibilidad natin at obligasyon natin bilang mga mananampalataya. Okay? So kasi nga po, pag dumadaan po tayo sa mga challenge, may mga dinidevelop ang Panginoon sa ating buhay. Yun po ang natatandaan ko, talagang may dinidevelop. Kahit pag may pinagdadaanan po akong problema, yes Lord, alam ko, meron kang gusto akong matutunan tungkol sa mga bagay na ito. Alam niyo po, ang isa sa mga binibigay sa atin na ma-develop ng Panginoon is yung wisdom. Wisdom from above. Alam niyo po, yung wisdom ng Panginoon, na po, ito po yung karunungan ng Diyos na nakakagawa ng solusyon sa mga bagay na hindi na kayang gawan ng solusyon ng limitadong kaisipan ng tao. Yes, bilang mga tao, limitado po kasi tayo. At talagang minsan, isnabin mo lang, tatalikuran mo na lang, ignore mo na lang, o magiging ine-neglect mo na lang, no po, yung mga bagay sa paligid mo kasi hindi mo kayang gawin. Pero alam niyo po, yung wisdom, yan ang binibigay ng Panginoon pag may challenges tayo. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So pag may banal na takot tayo, pinakikinggan po natin ang Panginoon. At sinusunod natin ang kanyang mga inuutos at yan ang magdadala po sa atin upang mapagtagumpayan natin yung mga challenges natin. Yan, nandiyan din yung integrity, no po? Sina-challenge din ng Panginoon yung ating mga pagsasalita. Minsan, dali kasi nating mangako, lagi namang napapako. May mga binibitawan natin, bukas darating ako, hindi ka naman darating. Sige, babayaran kita, pero hindi rin naman nangyayari. So alam niyo po, yung integrity, napakahalaga po yan sa ating mga mananampalataya. Alam niyo po, ang taong may integrity, talaga naman ang pagpapala niya, hindi napuputol. Kaya, handa po natin, yan po yung mga bagay na dinidevelop ng Panginoon sa ating buhay kapag tayo po ay dumadaan sa mga hamon, pagsubok, or challenges na tinatawag po natin na po. So, andyan na rin yung courage, no? Siyempre, hindi ka na Kristiyanong patakbuhin, sabi nga po nila, no? Yung mga klaseng, kayo na lang, hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa yan. No? Yung madali nating hands down na tayo pagdating na may mga challenges na mabibigat na bigla pinapagawa sa atin. Minsan sa simbahan, pag sige na, sister, brother, mag-pray ka. Naku po, parang yung mga bagay natatakot tayo. Pero alam niyo po ba, itong mga hakbang na ito na tinuturo ng Panginoon, ito'y patungo lahat sa pag-inam at pagbuti ng ating mga buhay. So, hallelujah. So, magiging komportable tayo, no? Sa mga blessing ni Lord dahil alam nating napagtagumpayan natin ang mga challenge. Kasi po yung isang problema rin na nakita ko po sa mga mananampalataya, no po? Kapag hinayaan natin yung word na tinatawag na status quo, yung nakontento ka na lang, na ganyan na lang yung sitwasyon. Okay na to, masaya na ako. Sila na lang yan, kanila na, bahala na sila dyan. Basta ako, okay na, pa-attend lang ako. Upo, makikinig, uuwi. So, hindi nagle-level up. Hindi po lumalago yung ating buhay Kristiyano. So, ito'y panahon na po. Yung mga challenge natin sa trabaho, na po, sa pamilya, sa ating church, na po, may mga challenges yan na dapat po natin gawin. Bigyan po natin, mag-invest tayo ng time, dagdagan natin yung panahon natin, no, sa paglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga bagay na naririnig natin o instruction na pinagagawa niya sa atin. Ito ay panahon na sumunod na tayo. Minsan, kaya hindi tayo makaalis na po sa mga paulit-ulit na problema kasi si Lord naman, di naman nagsasawang bigay ng instruction para makaalis po tayo dyan eh. So, kailangan lang po humakbang ng may pananampalataya. Kaya nga po, we should rise above. So, okay. So, overcome natin yung mga obstacle. Mga obstacle, yung mga bagay na sabi po sa Hebrews, alisin nyo lahat ng mga balakid at hadlang. Akala ko dati si Lord ang mag-aalis nun, pero ang instruction po sa Hebrew, tayo daw po. No, alisin nyo, ang lahat ng at buong tiyaga kayong tumakbo sa pananampalataya. Amen? Ituon nyo ang paningin nyo kay Kristo. Fix your eyes unto Jesus, the author and finisher of your faith. Kaya yun po, no, talagang magpapatuloy lang tayong ituon ng ating paningin at wag na tayong magpaharang sa kung ano ng mga bagay, lalo't alam natin sinasabi ng Panginoon, sundin na po natin at gawin natin. Okay? So, nais ng Panginoon, ma-empower tayo. Okay? Empower natin ating mga sarili sa pamagitan ng mga challenge na ito. Okay? At magkaroon tayo ng mga positive change. Yun talagang ang buhay natin ay nagiging kalugod-lugod na sa Panginoon. At mag-level up po yung ating faith na po. Hindi yung
Ting darating na lang tayo ng simbahan, parang hinihila na natin yung paa natin, pagod na pagod tayo, exhausted na tayo. Dahil yun nga po, nananatili tayo doon sa lugar na kung saan ay dapat naman na talaga tayong hupakbang, paangat. Na po, hindi pa atras, kundi pasulong. Okay, purihin ng Panginoon. Yung mga bagay po na yan, ay kailangan matutunan natin that as we face our challenges, no, kasama na rin po siguro pagiging purpose-driven. Alam mo na yung layunin ng iyong buhay. Para kanino ka at para saan ka at ano ang dapat ginagawa mo sa buhay na ito, sa panahon na ito. Po, at makikita po natin ito lahat sa salita ng Diyos habang tayo humaharap sa mga challenges ng ating buhay. Alam niyo po, it is an adventure kapag kasama natin ng Panginoon. Frightening, nakakatakot na po kapag wala siya sa tabi natin habang humakabang tayo sa mga ganitong bagay. Pero pag kasama natin ng Panginoon, sinasabi nga po, walang talo, tiyak tayo po ay magtatagumpay. Kaya purihin ng Diyos, i-unleash na natin yung potential na natin. No, minsan nakikita natin sa simbahan, ano ba yan? Ba't ganyan yan, ganyan yan? Baka tayo naman talagang tinatawag para gawin yun. Abay, lumutang na po tayo at gawin na natin yung pinapagawa. Okay, let's meet the challenge and let's start to level up, unleash our potential, no? Yung mga kakayahan natin. Meron ka, kapatid. May nilagay ang Diyos sa buhay mo. Kailangan lang pagyamanin mo ito habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Kaya mula dyan, alam kong lahat tayo ay, sabi nga po kanina, more and more life. Sabi po doon sa pangako sa salita ng Panginoon, no? Okay, kung maging matatag ka sa pagsubok, pagkatapos niya mapagtagumpayan ng mga ito, ano po ang sabi? Tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Buhay, kapatid. So, a kind of life. Mula tong araw na mulang araw tinanggap mo ang Panginoon, sasamahan kanyang araw-araw, paunlad ng maunlad, pabuti ng pabuti, ang ating mga buhay. Kaya mula po dyan, sa talatang yan, ng James chapter 1 verse 12, hayaan niyo po na humingi tayo ng karunungan at pagpapala sa Diyos patungkol sa kanyang mensahe ngayong araw. Tayo po'y manalangin, samahan niyo po ako, dakilang Diyos. Marami po salamat sa araw na ito, Panginoon, na muli mo kaming kinatagpo, Lord, ng iyong presensya sa programang ito, Panginoon, ng JCSGO, araw-araw na pagpapala. Hayaan mo, Panginoon, yung ipinangako mo, O Diyos, na buhay na walang hanggan, ay makamtan ng bawat isa, at habang kami narito sa lupa, anumang pagsubok or challenges ang aming kinakaharap, Lord, dinideklara po namin, walang susuko, dahil tunay nga, Panginoon, kapag kasama ka namin, tiyak ang tagumpay. Tiyak ang kagalingan, tiyak ang pagsagana, tiyak ang pamilya namin ligtas at nagkakaisa sa isang pananampalataya at pag-ibig kay Kristo at binibigkis kami ng pagkakaisa. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Diyos, ang aking mga kapatiran at ang kanilang buong maghapong ito. At sa mga darating pang araw, patuloy kaming magkikita na ang aming patotoo ay lalong pinagbubuti, pinag-iinam at pinasasagana. Dinideklara po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. God bless you po. Salamat sa pagkakataon at hanggang sa uli. Shalom.